Doon. So, hello guys. Good afternoon sa inyong lahat. So, today is May and meron tayong special update sa inyong lahat about sa Binance. Last month, nagulat ako yung Binance na balitaan ko na na-ban na pala sa Securities and Exchange Commission ng Philippines. So, bagong lahat, ano ba yung Binance? So, gumawa ko ng listahan guys para meron tayong idea dun sa background ng Binance. So, Binance daw is the largest crypto trading platform in the world. So, meron siyang 33 billion US dollar na umiikot dito sa trading all around the world. So, founded siya on July 2017. Ang founder naman niya is si Changpeng Zhao. So, Chinese siya. And they have around 7,000 employees around the world. Yung unang registration nila is sa mainland China, pero lumipat sila sa Japan. Pero currently, wala silang specific headquarters, pero most of their certificates, if I'm not mistaken, ay nasa Cayman Island. So, yun. So, ano bang meron dito sa platform na to? Basically, it is the platform if you want to buy and sell cryptocurrency. So, before naglaro ako or nag-invest ako sa Axie Infinity, nagamit ko talaga tong Binance na to kasi dito kami bumibili ng cryptocurrency, specifically yung AXS, Ethereum at Ronin. So, kaya medyo familiar ako dito sa Binance. So, recently, nagkaroon ng problem sa US. Inimbestigahan ng US Senate yung management ng Binance. At may mga speculation na itong Binance is nagagamit na avenue para sa tinatawag na money laundering. So, kung hindi kayo familiar sa money laundering guys, so ito yung mga pera or funds na galing sa maduduming paraan, maybe in the form of corruption, yan, mga illegal things na ipapasok nila sa isang investment platform. Then, ilalabas nila yon para magmukhang legit or legal yung pinagmulan ng pera. So, itong Binance is meron silang hinala, suspicion na nagagamit yung trading platform na to sa money laundering activities all around the world. So, yun. And meron din silang hinala na nagagamit din ito to fund or to transfer finances sa mga terrorist group all around the world. And ang issue pa ng US Securities and Exchange Commission dito sa Binance is hindi sila nakaregister sa US Securities and Exchange Commission mainland. So, hindi sila properly documented and regulated by the US regulation authorities. So, yung nangyari yun sa US, yung ating Securities and Exchange Commission na based dito sa Philippines is right away nagkaroon ng investigation and they decided na i-ban ang Binance dito sa Philippines. So, nagbigay sila ng grace periods, I think a couple of months, parang nasa
I think 6 months ko nang naririnig to na magkuklose ang Binance Philippines. So ang nangyari is blinak na ng Philippine government ang access ng Binance sa internet dito sa Philippines. So if you want to use Binance trading, hindi mo siya magagamit. Ako trinay kong i-search yung Binance website, hindi ko siya magamit. So yun, pero may mga ibang trader na nagsasabi na pwede pang magamit yung Binance trading platform if you are going to use what you call VPN. Pero hindi naman ako gumagamit nun. And the fact na blinak na ng Securities and Exchange Commission ng Binance dito sa Philippines, nabawasan na yung confidence ko para gamitin yung trading platform na ito. So yun guys, medyo nakakalungkot kasi ngayon nag-start ako na mag-aral at mag-trade about cryptocurrency trading, at so far mukhang okay naman siya. Kaya lang dahil sa nangyaring ito is medyo maraming nadi-discourage at affected. So sana magkaroon ng alternative trading platform dito sa Philippines, pwedeng local or international, na magiging compliant sa Philippine government para maiwasan na yung gantong mga pangyayari. So update ko kayo guys about dito sa nangyayari sa pag-ban ng Securities and Exchange Commission dito sa Binance cryptocurrency trading platform. So yun lang guys, thank you so much, God bless sa inyong lahat.